Nasa linya na po Nasa natin. linya. Oo, si Mr. Anthony Leuterio, ang President and Founder ng Filipino Homes. 2024 International Realtor of the Year awardee din si Sir. Ay, Good morning, congratulations. Sir. Si Connie po Good ito, morning. si Igan. Good morning, Sir. Ayan. Sir May kumakaluskos. Leuterio. Andiyan na ba siya? Ayan, Sir. Good morning. Connie and Igan po. Hello, hi. Ayun, Connie ayun. and Igan. Thank you for having me. Yes, sir. Gusto naming malaman at ng mga nakikinig po sa amin sa DCBB, talaga ho bang may parang oversupply tayo ngayon ng mga condominium units? At bakit po naggaganito? Sabi namin dito, baka nag-alisan kasi yung mga pogo. No, actually, hindi. Hindi factor that's yun. Hindi factor yan. Kasi that's the problem with the news is one-sided. Actually, ang market ng Pilipinas, ang ganda-ganda. There is no oversupply. There is an oversupply of the overpriced property. Okay. Okay, overpriced. Hindi, kasi sabi ng mga reports po, parang nagkaroon ng mismatch, no? Tama ho ba yung sinasabi ng mga Correct. developers and then yung mga investors? Paano ho ang ating paliwanag doon? Ito yan, Connie. Ang problema kasi natin, this is not just now. Actually, matagal na ito na issue. Maraming mga developers hindi kasi nakinig na we have to focus on the product ng mga Pilipino. Hindi tayo mag-focus sa mga investors. Kasi yung mga pogo, mga malaki na mga investors, those are temporary market. Ang market naman ng Philippines is the OFW at saka mga ordinaryo na mga Pilipino. Hindi na-address talaga. And that's the reason we have this backlog. If you have heard, we have over 6 million backlogs for housing. So, ngayon, nalilito na mga tao, ano ba? By backlog or may oversupply? Ano nga so, the ba? oversupply, the problem is mismatch. Okay. Paano po doon sa mismatch? So, mismatch, meaning the developer hindi nag-develop ng market. So the problem is they don't develop a good product for the market. Ano yung mga market? Remember, the local people, like yung mga taga Luzon, di ba? Gusto nila ng condo na affordable. But there is no affordable condo now. Di ba? Yun ang... So, but in Bismin, okay, which is 80% of my operation, all the developers are so lucky because they have listened on the market. Kasi there's two types of market. May dalawang market yan. Developer-driven market and market-driven developer. So meaning, ang isang developer kailangan makinig sa market. But some developer, gusto nila, they want to develop force. Kailangan i-force nila na develop yung property nila, which is very, very expensive. So how do we address this? We have to address this. The government have to do their part. Kasi yun ang problema. The Paano government ho mag-i-intervene ng government dito? Remember, the government have a trust to build 1 million houses every year. Yun ang problema natin. They always say, oh, we will build for the masses. But hindi nila na-build. So, parang binaba na yata yung projection na yun. Oo nga. Hindi so, ideal. Kung 34 months ang equivalent po nitong sobra ng mga condominiums, are you suggesting to the government po na sila na ang mag-take charge para maibenta ito na mas mura at maging affordable para magamit? Hindi, kumbaga, win-win solution for both developers and mamamayan. Hi, Connie. Yeah. Actually, hindi yan mangyari because these are the products that developed by the private developers. Opo. So, how do we solve this? Simple lang. Actually, ang issue, nagtawagan ng mga developers sa akin. Almost a lot of developers, they call me every hour. So, ano ba itong mga news sa Luzon? Bakit there are people spreading fear? Sabi ko, the problem is just the statistics. Kailangan tayo ng statistics na klaro. Ano ba talaga? Which area na kailangan natin mag-develop? Which area ang sobra ng mga presyo? So, hindi nila na-identify. And they blame to Pogo, which is a small market. Okay. Now, there is mayroon akong developer sa Iloilo, nag-develop last week, na sold out in one day ang 500 units. Dahil? So, dahil
maganda yung product kasi pinag-isipan talaga. Kaya affordable. Doon sa market. Ngayon po ba yung oversupply na binabanggit natin sa condominium units, ang problema, presyo. Pero hindi yan oversupply, overpriced. Yun nga tatanungin ko dahil nagkaroon ng ganyan maraming hindi maibenta, wala ba tayong pwedeng magsabi na hindi na yun yung tamang presyo ng condo units? Masyado nang parang profit-driven na. Maganda talaga yung idea mo. Maganda talaga. In fact, for the last 5 years, I was campaigning to create a real estate council. Kailangan may council. So, the council, the government. Next is the private sector. Na mga developer. Next, mga ahente. Kasi there's hundreds of thousands of agents na we have to also protect and give livelihood. Remember? Ang real estate is a sunshine industry. Now, every house, almost 60 ang mapakain natin ng mga tao. It is a very good opportunity na makatulong both ways. From the developer side at saka sa mga mamamayan. Ang issue ngayon, hindi na nag-usap. Na okay, itong maganda, hindi na the developer don't even listen. Na ano yung market? Kasi kami, every month, 100 pupunta kami abroad. Ang daming buyer. But this buyer only buy yung mga maganda na mga presyo ng mga developer, di ba? Mga projects na developer. But kung alam talaga ng mga developer dito na ito yung market, then they will develop that. Kasi napansin ko palang nagre-regulate madalas kaming maalok, no? Pag pre-selling, mura ang tingin mo sa kwentahan. Pero lumilitaw, mas mahal pa yung parking. Kasi kailan may parking kami. Iba pa yung presyo. Million agad yung isang parking space. Correct. Tapos pag na-develop na, nagkakaproblema pa sa transfer kasi ang daming fees. Security, garbage, ganon. Yung iba, surviving na lang. Kailangan matirhan na niya wala na silang magawa. Kaya sabi ko, wala bang nagre-reg? Ito pa talaga ang presyo sa merkado o depende sa inaalok na lang na presyo, Mr. Luterio, no? Yes, Igan, kailangan mag-usap na. This is the time na mag-usap na. Kasi ang sikreto is to help each other. Hindi mag-instill ng fear. Okay. Diba? Kasi pag mag-instill tayo ng fear, remember, Philippines is a very nice nation. Believe me. Ang daming OFW, it was the OFW saved the market. It was the POGO. You know, when you are focused on POGO, then you're done. Kasi those are temporary. Temporary lang yan. The most sustainable, actually, market are the Filipino. You have to sell. OFW, tsaka retirees. OFW. Ang nangyari ito, bigyan kita ng history, ha? When the developers saw opportunity na maraming POGO, maraming mga investor, itong mga investor nagbili tag 100 units, 200 units. Then they will resell it and they will rent it out. Sino ang biktima? Ang Pilipino. Biktima ang Pilipino kasi pag resell, natural, higher ng price. Ito pag rent, higher din ang rent. So, if they listen to the market, they have to listen to the market. And that's my job. I've been helping all the developers. Don't be greedy. Be sensitive. Focus on the OFW market. We have to help the government. Kasi ang private sector will really be the biggest parang factor to help the government. The government is not a developer. Ang problema natin dito, ang government gustong mag-develop. Hindi pwede yan. Okay, sir, ito para lang din kasi dun sa mga iba pang mga reports na lumalabas, no? Hindi kaya po pwede para maging win-win nga daw ang solusyon. Sabi nyo nga, medyo high-end kasi, di ba? Yung ibang mga condos, hindi afford talaga na middle class, di ba? Yes. So, ibig sabihin, baka itong mga paraan halimbawa, for renters na nag-invest, no? Wala silang maparentahan dahil sa mahal naman. So, binababa nila yung renta. Di ba? Ito good news naman para doon sa mga renters naman kasi binababa dahil nga wala namang nagre-renta kaya sa walang mahal. makita. Yung rental talaga, Cody at saka Igan, matagal na yang bababa. Matagal na yan. Bababa. Hindi naman, mababa na talaga yung rent. Hindi naman ngayon Actually, na-highlight lang yan.
mababa na talaga yung rent. Okay. Noon pa, hindi ngayon. Na-highlight lang yan sa Pogo exit. But Pogo is just a that is not sustainable. Now, the reason mababa ang rent, because the developer sell it very high. Now, ano yung peg ng rental? Ang peg ng rental, 1%. Kasi I own also rent.ph, the biggest rental website sa Pilipinas. Kami, retail. So, how does it work? If you buy 2 million a condo, ang rent yan nasa 15 to 18,000. Kasi yun ang amortization mo sa monthly. Ngayon, if you buy a 6 million condo studio sa Manila, you have to rent it out at 50,000 para makarecover ka sa monthly amortization mo sa bank. Okay. But you cannot do that now because Hindi pwede. ngayon, hindi pwede. Doon ang disconnect. Ang disconnect nandoon eh. Yung buy mga a condo, nagpaparenta nga ho daw ngayon, halimbawa yung dating 15,000 or to 20,000 a month, ngayon parang binababa na ng 10,000, minsan may mga kumakagat na rin daw ng 7,000. Plus of course, may mga dues pa sila, di ba? Mga Monthly fees, dues, mga fees. yes, nangyari yan because of the mismatch. Actually, because of the buyer, they bought it very high. Di ba? So, Okay. ang solution talaga dyan is kailangan mag-usap ang Pwede ho ba, yung sabi nyo, pwede mag-usap ba yung private developer tsaka HUDC? Kung maraming bakante, gawin na lang They should. low They cost, should. doon na lang itira yung ilang kababayan natin. Pwede. Diba? Why not? Kesa magtatayo ka ulit, And- gastos Yun na na nga, naman yun yun. nga yung tanong ko kanina. Para magtugma na yung Win-win solution for both. oversupply ng kondo at backlog sa bahay ng Ah. Pilipino. Di ba? Pwede yun eh. Pwede. Pwede talaga. Anything is very possible. Basta magtulungan lang tayo. Opo. Kasi ang Filipino, you know, the most important, if you are really for the economic recovery, especially now, you look at the news now, the fastest, ang Philippines na ang fastest growth, Opo. yung country na highest growth. Totoo naman yan eh. And it is because of the rising middle class and the OFW. Ang ganda naman ng Philippines. Okay. Ang sa atin lang, will not instill fear. Kasi iba yung perspective ng hindi nabenta, matagal mabenta, kasi yung kondo nga, nasa kamahal. Okay. Okay, sana makabili middle class ng Oo. kondo. Mr. yan. Luterio, salamat po sa pagpapaliwanag. Thank you, sir. Thank you very much, Connie and Egan. I'm here to always answer whatever all about real estate. Salamat po. Thank you po.